Ang mag-asawang si Miguel at Elena ay nagpasyang magtayo ng kanilang bahay sa liblib na baryo kung saan sila lumaki. Isang araw, habang naghuhukay sila para sa pundasyon ng kanilang bahay, natagpuan nila ang isang lumang barya na tila may nakakatakot na anyo na nakaukit dito. Hindi nila alam ang pinagmulan nito, ngunit napusuan nilang itago sa loob ng kanilang bahay. Simula noon, nagsimulang mangyari ang mga hindi kanais-nais na pangyayari sa kanilang tahanan. Ang mga bagay ay nawawala at lumilitaw sa hindi kanais-nais na mga lugar, habang ang mga kakaibang tunog ay naririnig nila sa kalagitnaan ng gabi. Napuno ng takot at kaba ang puso ng mag-asawa sa bawat araw na lumilipas. Sa paglipas ng panahon, nadama nila na ang kanilang relasyon ay nagsisimulang masira dahil sa mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa kanilang bahay. Si Miguel ay napapasok sa matinding kalungkutan, habang si Elena naman ay labis na nababahala sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng mga pagsubok, patuloy nilang hinahanap ang sagot sa misteryo ng barya ng demonyo. Ngunit sa pag-aaral nila sa nakakatakot na barya, natuklasan nilang may kaugnayan ito sa sinaunang ritual ng mga ninuno sa lugar. Ipinagpapatuloy ng mag-asawa ang kanilang pagsasaliksik hanggang sa kanilang matuklasan ang lihim ng barya ng demonyo. Subalit, ang bawat hakbang nila ay nagdadala sa kanila sa mas malalim at mas nakakatakot na kaharian ng kadiliman. Sa kababalaghan na bumabalot sa kanilang bahay, si Elena ay laging nagkakasakit. Gabi-gabi, habang siya ay nahihimbing sa kanyang pagtulog, sinasalubong siya ng mga bangungot na puno ng karahasan at pagkatakot. Sa umaga, pagising niya, nararamdaman niyang labis ang pagod at kawalan ng enerhiya. Hindi na rin niya mapigilan ang pangungulila sa kapayapaan at kaligtasan. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang agwat sa pagitan nina Elena at Miguel. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Sa kanyang pagsusumikap na bigyan ng linaw ang misteryo ng barya ng demonyo, patuloy na sumasagi sa isip ni Elena ang takot na baka sila'y mapahamak. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang matatag at determinado na harapin ang anumang panganib para sa kanilang kaligtasan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nalulutas ang misteryo ng barya ng demonyo, ang matatag na pahayag ni Elena, na may kasamang pag-asa na makakaraos sila sa kanilang pinagdaraanang kaharian ng kadiliman. Kahit na si Miguel ay muntik nang magpakamatay dahil sa bigat ng pinagdaraanan nila, si Elena ay hindi nawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lakas ng sumpa ng barya ng demonyo, patuloy siyang lumalaban para sa kanilang kaligtasan at pagkakaisa. Kahit gaano man kahirap, hindi ako susuko, ang mariing sinabi ni Elena, habang hinaharap ang pagsubok ng buhay. Ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa kanyang asawa ay nagbibigay lakas sa kanya, upang patuloy na labanan ang malupit na kapangyarihan ng barya ng demonyo. Sa sandaling malapit ng matuklasan ni Miguel at Elena ang paraan kung paano matatanggal ang sumpa ng barya, biglang nagpakita ang hindi lang isa kundi marami pang mga demonyo na nasa likod ng mapanlinlang na anyo ng barya. Dumating ang araw ng pagbabayad, ang mariing sabi ng pinakamatandang demonyo, ang pinuno ng kanilang lahi. Kailangan may magsakripisyo ng isang buhay upang mapanatili ang sumpa sa inyong bahay. Nahulog ang kanyang pahayag na tila isang mabigat na pabigat sa puso ni Miguel at Elena. Alam nilang hindi ito madaling desisyon, ngunit sa kabila ng takot, handa silang gawin ang lahat upang protektahan ang kanilang tahanan at ang bawat isa. Sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan, nagpasya si Elena na siya ang magiging sakripisyo. Hindi ko kayang makita si Miguel na mawala, anya habang humaharap sa mga demonyo. Ako ang magiging magsasakripisyo. Kahit na naging matapang si Elena at handa siyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng kanilang tahanan, hindi pumayag si Miguel na magdahilan sa pag-aalay ng buhay ng kanyang asawa. Sa kabila ng takot at pangamba, pinaglaban niya ang kanilang pagkakaisa,
at ang halaga ng buhay ni Elena. Mahal kita ng higit pa sa anumang bagay sa mundo, mariing sinabi ni Miguel habang hawak-hawak ang kamay ni Elena. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi tayo susuko. Sa harap ng kanilang matinding pagsubok, nagsama-sama silang dalawa upang hanapin ang paraan na labanan ang kapangyarihan ng barya ng demonyo. Sa kabila ng mga panlilinlang at pananakot ng mga demonyo, hindi sila nagpapatinag. Ang kanilang pagmamahalan at tapang ay nagdulot ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Nang matapos ang kanilang matinding pakikibaka laban sa kapangyarihan ng barya ng demonyo, nagpasya sina Miguel at Elena na magtungo sa pinakamalapit na simbahan upang humingi ng tulong at mabasbasan ng pari, sa pag-asang matanggal din ang sumpa sa kanilang buhay. Ngunit bago nila marating ang simbahan, dumating ang kanilang huling pagsubok. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sinalubong sila ng iba't ibang anyo ng kadiliman, mga multo na humahabol sa kanila, dilim na sumasalubong sa kanilang landas, at mga takot na pumipigil sa kanilang pag-asa. Sa bawat pag-atake ng kadiliman, nagtulungan sina Miguel at Elena upang labanan ito. Sa tulong ng kanilang tapang at determinasyon, nailagpasan nila ang bawat panganib at patuloy na naglakbay patungo sa kanilang layunin. Nang malaman ng demonyo ang balak ni Miguel at Elena na pumunta sa simbahan upang humingi ng tulong, agad niyang nabasa ang kanilang isipan at nagplano ng masamang balak. Hindi ko sila hahayaang makatakas, bulong ng demonyo sa kanyang mga kasama. Susundan natin sila at papasukin natin ang kadiliman sa kanilang paglalakbay. Hindi natin hahayaang maging maayos ang kanilang buhay. Sa pagtahak ng mag-asawa sa kanilang daan patungo sa simbahan, hindi nila namalayan na ang kanilang landas ay sinusundan ng mga kaaway. Sa tuwing sila'y nagpapahinga, may mga anino na nagbabanta sa kanilang likuran at dilim na bumabalot sa kanilang paligid. Nararamdaman ko ang kanilang takot at kaba, bulong ng demonyo sa kanyang mga kasama. Huwag nating pabayaan na makarating sila sa simbahan. Kailangan nating gipitin sila at tuluyang wasakin ang kanilang pag-asa. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, ang mga panlilinlang at panggigipit ng kadiliman ay patuloy na humahadlang sa kanilang landas. Ngunit sa bawat hamon na kanilang hinaharap, matibay ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa isa't isa. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, patuloy na naglakbay sina Miguel at Elena, nagtitiwala na may magaganap na kabutihan sa kanilang hinaharap. Subalit ang tanong na bumabagabag sa kanilang isipan, makakarating pa kaya sila sa simbahan ng ligtas? Nang malapit na sila sa simbahan, isang pari ang biglang sumalubong sa kanila. Sa kanyang mukha'y makikitang puno ng determinasyon at liwanag. Kayo pala ang mga hinahanap ko, sabi ng pari sa isang mapayapang tono. Matagal ko nang hinintay ang pagdating nyo. Handa na akong tapusin ang sumpa ng demonyo na sumalanta sa inyong tahanan. Dama ng mag-asawa ang kaligayahan at pag-asa sa salitang ito. Hindi nila inaasahan na may tagapagtanggol silang makikita sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Miguel, na puno ng pasasalamat. Ihanda niyo ang inyong mga sarili, sagot ng pari. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya, tayo ay magtatagumpay laban sa kasamaan. Sa ilalim ng gabay at panalangin ng pari, sinimulan nilang ipahayag ang banal na ritual ng pagtanggal ng sumpa. Sa tuwing ang pari nananalangin, nararamdaman ng mag-asawa ang kapayapaan at liwanag na dumadaloy sa kanilang mga puso. Sa wakas, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang tapang ng mag-asawa, natapos nila ang sumpa ng demonyo. Ang simbahan ay nagningning sa liwanag ng pag-asa, at ang buhay ng mag-asawa ay nababalot na muli sa kapayapaan at pagmamahalan. Hindi kami makapaniwala na ito ay nangyari, sabi ni Elena, na puno ng pasasalamat.
Ang inyong pananampalataya at tapang ang nagdala sa atin sa tagumpay, tugon ng pari, na puno ng kaligayahan. Patuloy sana kayong manalig at magmahalan sa bawat araw ng inyong buhay. Salamat, Father, pasasalamat ni Miguel, ngunit ang mukha ng pari ay seryoso. Huwag muna kayong magpasalamat sa akin, sabi ng pari, dahil ang laban ay hindi pa tapos. Ang barya ng demonyo ang susi sa wakas ng sumpa. Kailangan niyong balikan ang inyong tahanan at kunin ang barya. Ang mag-asawa ay nagulat sa balitang ito, ngunit hindi sila nag-atubiling sumunod sa payo ng pari. Sa pag-alis nila sa simbahan, naramdaman nila ang takot at kaba sa pagharap sa demonyo. Gayunpaman, ang kanilang pananalig at pag-ibig para sa isa't isa ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang hamon. Sa pagbabalik sa kanilang tahanan, ang bawat hakbang ay puno ng kaba at alinlangan. Ngunit sa kanilang pagdating sa bahay, wala na silang ibang iniisip kundi ang sumpa ng demonyo at kung paano ito masisira. Sa pagtungo nila sa kanilang natatanging sulok kung saan nila itinago ang barya, nakaramdam sila ng biglang kapanatagan. Ngunit bago nila ito makuha, biglang nagpakita ang demonyo sa harap nila, handang labanan sila hanggang kamatayan. Hindi namin kayo hahayaang manalo, mariing sinabi ni Miguel, na puno ng tapang. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang laban ng mag-asawa laban sa demonyo ay patuloy, ngunit sa pagkakaisa at pananampalataya, may tiwala silang masusugpo nila ang kasamaan at wakasan ang sumpa ng demonyo sa kanilang tahanan. Sa wakas, ang barya ng demonyo ay hindi na inalis mula sa simbahan upang hindi magamit ng kasamaan. Dahil sa tapang at pananampalataya ng mag-asawa, natapos nila ang sumpa at nagtagumpay sa kanilang misyon na protektahan ang kanilang tahanan at ang kanilang komunidad mula sa kasamaan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, nagpasya ang mag-asawa na ibenta ang kanilang bahay upang simulan ang bagong yugto ng kanilang buhay. Sa bagong tahanan na kanilang nahanap, nagkaroon sila ng 2 anak na pinapalaki nila sa pagmamahal, pagpapahalaga sa Diyos at sa kapwa. Kahit na natapos na ang kanilang pakikibaka, patuloy pa rin silang nagsisimba sa simbahan ni Father, na naging isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Sa bawat pagdalo sa banal na misa, nagpapatibay sila ng kanilang pananampalataya at nagpapalakas ng kanilang ugnayan bilang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, napatunayan ni Miguel at Elena na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pananampalataya, pag-ibig, at pagkakaisa. At sa bawat araw ng kanilang buhay, patuloy nilang pinatunayan na ang lihim ng tagumpay ay nagmumula sa tapang at pananampalataya sa Diyos. Sa hanggang dito na lang ang kwento ng mag-asawang Miguel at Elena. Salamat inyo. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik. Hindi namin ito magagawa nang walang inyong mga panonood, pag-subscribe, at pag-like sa aming mga video. Patuloy sana niyong suportahan ang aming mga nilalaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga komento at feedback sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong suporta at pagmama. Komento ko sa kwento. Salamat sa pagbahagi ng nakaka-inspire at nakakatakot na kwento. Napakagaling ng paglalarawan sa laban ng mag-asawa, laban sa kasamaan, at ang kanilang tapang na ipagtanggol ang kanilang tahanan at isa't isa. Nakakatuwa rin na nakamit nila ang tagumpay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagmamahalan. Talagang nakakatuwa at nakakaengganyo ang kwentong ito. Ang kwento ay tunay na nakakaantig ng puso at nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa. Nakakatuwa na makita ang determinasyon at pagmamahalan ng mag-asawa sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ang pagtitiwala nila sa isa't isa at sa Diyos ay nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Isang magandang paalala rin ito sa atin na kahit gaano man kalakas ang mga puwersang masama,
mayroon pa ring kabutihan at liwanag na nagtatagumpay sa huli. Talagang isang napakagandang kwento na nagpapaalala sa atin ng halaga ng pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal.